Isa sa batayan ng estado sa buhay ay kung saan ka nakatira. Ang Maynila ay tinaguriang isa sa pinakamaunlad na syudad at sentro ng kabuhayan dito sa Luzon. Ito nga ba ang dahilan kung bakit dinaragsa ito ng mga tao? Bawal ang jaywalking, kaya dapat dumaan tayo sa underpass. Ang underpass ay ginawa upang daanan ng tao para matyak ang kaligtasan at para makaiwas disgrasya sa kalsada. Pero dito sa Maynila, hindi lang ito naging daanan. Nagsisilbi pa itong tirahan. Ano po pangalan niyo, nanay? Dito talaga kayo nakatira o pa iba-iba kayo ng tira? Bada natin building community. Kasi minsan nakakabili sa taas eh. Dati sa taas kami natulog sa gabi, naulan, kaya dito kami natutunan. Pero kung minsan, saan dito talaga kayo tumitira o sa ibang Hindi na ako nabili dito na kami sa loob. Pag gabi dito na rin tumutulog. Kasi hindi kayo nauulan. So umaga-gabi dito po kayo. Ilang taon na po kayo dito nakatira, ate? Ay, ako anak. Nakatira dito ngayon? Buwan pa po. Taga saan po ka? Ay, bako. Kasi natatampo ko saan nakakatira. So paano po pag umuulan po dito? Makalaman siya wala ako kasama. Oo, wala ako kasama. Ba't po kayo napunta dito? Mayas ako. Taga saan po talaga? Ako. Ay, Ilongga po. Sinanay ko dancer. Kaya atang ko alam mo naman mga trabaho ng babaeng ganyan. Di ba natin, siyempre may isip na ako eh. Dahil manlalaki lang sa bahay namin. Pahit na ako. Gusto na ako ng buhay. Pero marami kami kapatid. Kaya lang namin namin. Iba kami. May kapatid akong negro. Arabo. Iba. Ako lang galit, wala yan. Nagkakapo ako pala. Ano na ka ng katulad? Anong tawag po sa tawag po? Yung mga kapwa ko mga negrit ba? Yapit? Oo, yung yung mga walang tirahan. Ganun, may tirahan naman yun. Oo nga po. Parang, kumbaga sa ano, parang maas na nagkita mga ganyan, feeding. Yung mga feeding. Feeding program. Feeding lang. May kanya-kanyang araw. Ito ang feeding nito. Ay, market ako, webit lang. Kung sa Metro Manila, marami tayong makikitang taong walang permanenteng tirahan, dito naman sa Quezon City, titingnan natin kung paano namumuhay yung mga tao sa
Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang paraan. Ating aalamin at sabay nating tutuklasin dito sa Payatas. Binisita namin ang Barangay Payatas na pinamumunuan ni Barangay Captain Manny N. Guaren. Pero sa aming pagdating, hindi po namin siya naabutan. Ano po ang nickname po? Dito namin nakilala si Miss Bernadette Meralias, Acting Secretary ng Barangay. Ayon sa kanya, may 3 areas ang Payatas, Area A, B, and C. Ang Area A ay matatagpuan sa ilang-ilang street o ang Annex A. Ang Area C naman ay matatagpuan sa Lutang Pangako. Sakop ng Area B ang Barangay Hall at ang dump site o ang tinatawag nilang landmark ng Payatas, ang landfill. Mahigit kumulang 30 taon ng residente si Aling Alicia dito sa Visayan Street at dahil sa tulong niya, pinayagan kaming makapasok sa lugar. Dito namin nalaman na ang salitang payatas ay hango sa salitang payat sa taas, na ang ibig sabihin, hindi maganda ang lupa dito para tiniman ng palay. Payat sa taas man ang bansag, sagana naman ito sa hanap buhay. Saan po galing tong mga ano nyo po? Basura. Basura. Galing po ba to sa dump site din po? Saan po galing? Presidente ng Quezon City. Halimbawa, kasi ang bawat block may rota yan. Halimbawa, District 4 ng Quezon City. Tapos po, yung mga nakakuha ng garbage collector na mapapakinabang, binibenta sa dump site. Okay. Akalain mong ang mga plastic na to ay nire-recycle para gawing supot ng PVC pipe. PVC pipe, yung tubo ng mga tubig tsaka sa mga CR, yung mga outlet. PVC yung iba, PVC pipe. Binibenta sa kanila, tapos binibenta nila sa kanila. Itong gulong. Ito yung gulong na hindi na nagagamit. Tapos inaano nila, nire-recycle. Recycle din po yan. Paano nila nire-recycle? Ano ginagamitan nila? Ano daw itong di ba, dire-recycle niya. Pag yan sa pabrika, ano paggagamitan niya pag recycle? Kasi yung langis nito, yun yung isang cup para sa bakal yung magawa ng cup. Yung bunker oil yung tuwagin yun eh. Bunker oil. Bunker oil. Nasunog siya, yung langis na nalabas niya, yun yung naman yung kukunin para i-mix sa paggawa ng cup. Diba ito yung nakakana sa ozone layer? Pero hindi siya kahit na mapasyaran niyo doon, wala siyang mas mausap pa nga yung jeep eh. Mas mausok yung jeep kaysa ito. Oo, pagdating. Yung itong malalaki, ginagawa naman task bin. Ito. Itong mga maliliit, ito yung sa bunker oil. Ito yung malalaki. Ito yung... Yan, yung mga hindi na pwedeng gawin dito, kasama na sa mga ito. Tapos magkano naman per kilo nito kuya? Kinikilo po ba ito? Parehas na. Ayan.
ikaw na, Connie. Magkano pong kilo sa ganito? Saan niyo po ito kinukuha? Doon sa taas? Dito mismo sa inyo. Tapos sinisegregate niyo po ito. Nire-recycle ba ito o tinutunaw? Tinutunaw ito. Ito, ano naman? Bakal po yan sa electric fan. Tapos, Tutunaw po ito. Tutunaw. saan kayo nagtutunaw po niya? Sa Valenzuela po. Ibang site pa. So, kinukuha nyo dito sa truck yung basura, tapos kinakalga nyo ulit sa truck papunta sa Philip, binabagsak po dito ng truck. Tapos yung timbang, binabayaran po namin sa kanila. Binibenta rin po ng mga... So, kumbaga dito nilalagay dun sa truck, tapos Binibenta sa amin. binibenta sa inyo, tapos binibenta nyo din. Magkano kilo ng mga ganito? 5 piso. Per kilo. Isang pamilya po ba kayo dito, kuya? Ako din, ito po namin. Ito po Sa namin. Valenzuela. Di po, dyan lang po sa may group 5, 5. Imbakan po na yan ng sa imbakan po namin ng mga kalakal. Sa bodega. Bodega. Ano naman mga laman yan? Sako po, tapos kakay-along pan, halo-halo po. Along po, mga halo-halo. Nasa po ng computer yan. Yung mga nasa cell shop na kinukuha nyo pag hindi na ginagamit? Binabaklas po yan sa computer. Tapos, Magagamit po ba itong diba sa charger, yung iba niya. Kilo-kilo na yan. Per kilo din po yan. Magandang araw po. Tanong ko lang po, ilang taon na po kayo na nagnenegosyo ng ganito po? Seven years na. 7 years na ho. Kailan lang po kayo napunta dito po? Dito na rin po kasi ako lumaki, kaya dito rin ako nag-umpisa hanggang ngayon dito pa rin ako. So negosyo kinagisnan niyo lang po talaga. Ano po ba 'to, mga plastic or mga pagkain? Ano po ba 'to? Hindi naman, galing kasi sa mga, mga mall, sa mga food chain, gano'n. Kami po naghahakot ng basura ng mga gano'n. Outlet, ganyan. Anong ginagawa niyo sa ganyan po, kuya? Yan, nire-recycle po siya, tapos binibenta po nila na per kilo, gano'n. Nire-recycle yung pagkain? Hindi, yung mga plastic, bote. Dito sa Pampanga Extension, iba naman yung mga hanabuhay ng mga tao natin dito. Sila din ay nagre-recycle ng mga wire. Ano pong ginagawa niyo dito, kuya? Tinatanggalan ng balat, ay balat gaya na balat yung puti na yan. Tinatanggal ito. Tinatanggal, tapos binibenta din, nire-recycle din. Ito, nire-recycle ito. Tapos ito, Yan, malinis na yan, wala nang tatanggal. ito yung nire-recycle niyo din ito. Oo. Iba pa to. Iba rin yan. Kinikilo po ba ito? Oh, Magkano kilo sa ganito? 21. 21. Etong ganito? Oh, mahal pala. 15. Anong ginagawa mo, kuya? Binabaklas lang mo. Binabaklas ang? Ilang taon ka na? 16 po. Anong pangalan mo? Tik po. Ha? Tik. Odek? Ginagawa mo? Natanggal na po yung mga stands. Tapos? Mga baklas. Kinikilo nyo rin yung mga plastic. Magkano naman yung kilo ng mga plastic? Baklas lang po ako. Taga-baklas pala. Yan yung mga boteng plastic. Ito yung plastic talagang binabaklas nila. Yung mga scotch tape na hinihiwa-hiwalay. Ito po yung sa wire. Nylon daw. Anong tawag? Nylon. Nylon daw kung tawag.
tawagin. Ito. Nylon tong tawagin. Ito, ano naman to, kuya? Ha? Hindi na pwede. I-rewind, malinis na. Balat ng wire. Balat ng wire na malinis na pwede na siyang ibenta. Dito sa Pampanga City, makikita din natin iba't ibang hanap buhay ng mga tao. Dito, ang sinisegregate nila ay ang mga sako. Hindi lang puro basura ang makikita natin sa Payatas. Sa Makatwid, gumagawa din sila ng biogas. Na yan, diretso yan Etong mga tubong nakabaon na to, diretso yan sa ilalim niya ng bundok na yan. Yung ilalim niyan ay puro basura. Yung tubo na yan, yan ang kumukuha ng mga biogas sa ilalim ng basura. Ginagawang methane gas. Pag may tiyaga, may nilaga. Ika nga, cash in a trash. dito sa Barangay Payatas, Visayan Street, may Group 3, Area B, may makikilala po tayong isang pamilyang Sakbibit. Siya po ay dating scavenger. Mapapanayan po natin kung paano niya napagpatapos ang kanyang mga anak galing sa pangangalakan at dahil din sa sipag at syaga. Magandang araw po. Pasok dito, pasok. Saan po? Pasok kayo dito. Ate, ako po si retired principal from my city. Ano pa rin po ba napagpatapos? Tiyaga lang. Sipag at tiyaga. Kasi mister ko dating namamasura din yan eh. 1979 dito na kami. Start ng 6 years old kasi parang hindi pa bawal ng mga batang mamasura. Talagang ano. Dito rin ako nakapag-asawa, 1990. 1990. So, 6 years old ka pa andito. Tapos, 1990 nag-asawa ka na. Oo. Dito na rin lumaki yung mga anak. Oo, yan. Tapos, ikwento niyo po sa amin paano niyo po napagpatapos yung mga anak. Ganun lang, siyempre. Tiyaga lang din magpaaral. Yun, namamasura. Kumukulong sa mister ko. Tapos, namamasura ako. Tapos, pambaon-baon araw-araw. Kasi kinsenas ka tapos yung sinasabi ng mister ko. Hindi ko pwedeng ipangalan. Nag-preacher lang ng isa. Ano trabaho po ng mister dati? Namamasura din siya. Tapos, na-develop yung talent niya. Nag-operate siya ng bulldozer. Doon, natuto siyang mag-ano. Tinuturuan siya dyan. Yun, natuto. Tapos, yung pangangalakan niyo po, magkano po yung kinikita niyo araw-araw? Malakas pa nun eh. Kalakasan pa nung nagsimula kami magtrabaho sa pagbaon talaga. Kasi, pag masipag ka dyan, malakas kang ulitan. Siyempre, sanay na kami. Ano yun, nagbuhukay talaga kayo ng Nung tinatapos namin yung bundok ng basura na idadamping yung truck. Yun ang kinakalaig namin. May mga toka-toka yun. Ano yung toka-toka? Ano ba, darating yung truck, abang pang ilang number ka. Pang number, parang mong uno kami yung unang mga laig ng dumping. Yung truck ng basura na yun. Tatapusin namin yun. Pag natapos, yun, nabibenta na namin. So, kada truck may mga naka-assign na mga tao. Mamumulasi ng truck. Tapos kayo na po yung nag-ano. Tapos saan nyo po siya binibenta dito? Doon din, sa junk shop sa loob. May junk shop din doon sa loob. Yun ang ginagawa namin. Tapos yung manayuwi namin yung mga metal. Yung pagaya ng tanso, yung mga alog, yan, yung namin yung ipon. Ano ginagawa nyo dun sa mga tansa? Yun ang panglingguhan. Halimbawa, pag may gipitan, pambaon, pag-isay ng mga anak. Yun, talagang Pasig kasi yun eh. Araw-araw talaga, kailangan mo pera nun. 200. Saan siya nag-aaral? University of Asian and Pacific din eh. Scholar yan si Mary Grace. Yan yung financial analyst ngayon. Mechanical engineering yung panganay ko. Nakatapos din. Ito, patapos na. Konti na lang. Konti na lang. Saan nag-aaral din? TIP siya, kasi working student din yan. Saan ka graduate? University of Asia and the Pacific. Anong year ka graduate? Last year. Anong course mo? Industrial Economics. So, nagbunga naman yung paghihirap mo. Okay naman. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, may mensahe si ate sa mga anak at mga magulang. Ipag at syaga. Hubog ng mga bata.
Kasi kung di rin naman marunong ng mga bata, hindi mga Talaga, nangangalay talaga siya ng basura sa gabi. Hindi, kailangan din mag-diskarte. Palero ang tawag sa mga basurerong kumukolekta ng basura dito sa Quezon City. Scavengers naman ang tawag sa mga taong nangangalaykay ng basura sa dump site. Ano man ang tawag sa'yo o anumang klaseng trabaho mayroon ka, basta't malinis at marangal, hindi mo dapat ikahiya. Laging tandaan, reuse, reduce, recycle. Dahil may pera sa basura. Ito po ang inyong lingkod, Tyra May Sweetie, hanggang sa muli.